Balik sa mansyon, lahat ng mga taga-nayon ay nakatulog na. Patay na ang mga ilaw at isang nakapangangilabot na katahimikan ng bomb alert sa bakuran. Biglang may lumitaw sa bubong at isang figure ang mabilis na nabuo sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Wala nang iba kundi ang Diyosa ng liwanag ng buwan. Nakatayo siya roon ng tahimik na nakatitig sa malayong hanay ng mga bundok kung saan ang isang grupo ng mga lalaki ay may hawak na mga sulong sa gilid ng isang talampas. Sa lupa ay may nakahandusay na isang tuyot na bangkay. Lumapit si One Eye at nagtanong ng may pag-aalinlangan, isang bangkay. Anong kakatwa roon? Ang mga landas sa bundok na ito ay mapanganib, lalo na sa gabi o sa ulan. Hindi katakataka na may madulas at mahulog sa kanyang kamatayan. Sumagot ang scout, iyan din ang inakala ko noong una, Ginoo. Pero kailangan ninyong tumingin sa ibaba. Tumingin ang mga lalaki sa gilid at nakita ang daan-daang iba pang mga bangkay na nakatambak sa ibaba. Diyos ko, paano ito naging posible? Napasinghap si One Eye. Ito ba ang mga tulisan sa bundok na dating nagnanakaw sa nayon? Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi na sila bumalik. Biglang may isang kakatwang tunog na umalangaw mula sa tuktok ng bundok. Napatalo ng buong grupo. Sa gulat sa biglaang ingay, mabilis silang lumingon. Pito ba iyon? Isang senyales ng pag-atake. Saan ito nagmumula? Masyadong malayo ang distansya, kaya imposibleng matukoy ang direksyon. Paano kaya posibleng atakihin tayo ng kaaway sa ganitong lugar? Samantala, sa ibang dako, ang mga tauhan ni One Eye ay isa-isang pinapatay. Ang sumasalakay ay wala nang iba kundi ang Diyosa ng liwanag ng buwan. Matapos ang kanyang ginawa, akma na siyang tatalikod at aalis nang bigla siyang may naramdaman, na naging sanhi ng kanyang paglingon. Sa hindi kalayuan, isa pang grupo ang mabilis na lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Pagkakita rito, huminto ang Diyosa ng liwanag ng buwan, at nagpas siyang hintayin sila. Isang bahagyang ngisi ang lumitaw sa kanyang mga labi habang sa hindi kalayuan, isang asul na mata ang nanunood sa lahat ng nangyayari. Ang bagay na ito ay ang pinakamataas na kalidad na teleskopyo ng pinuno. Habang nanunood siya, bulalas niya. Ngayon ay nakikita ko na ng malinaw. Siguradong nagsimula na ito. Sinusubukan kong alamin kung paano akitin ang lalaking iyon, pero hindi ko akalain na kusa na lang siyang tatakbo palabas ng mag-isa. Ang mga tulisan ba sa bundok ang dahilan kung bakit siya kumilos? Sa isang tabi, si Atula ay mahimbing na natutulog, malakas ang hilik, at walang malay sa kanyang paligid. Nasa kalagitnaan siya ng isang matamis na panaginip nang bigla siyang sipain ng isang paa sa mismong mukha. Gising na, bata. Napaupo si Atula, hawak ang kanyang sumasakit na mukha habang bumalik ang pinuno sa kanyang teleskopyo. Kumilos na ang bastardo na iyon. Kaya tumayo ka na. Kailangan nating kumilos, bata. Pinapagod ko ang utak ko sa pag-iisip kung paano siya palabasan, at bigla na lang siyang nagpahuli sa atin. Naririnig mo ba ako? Si Atula, habang hawak pa rin ang kanyang mukha, ay nauuto. Seryoso po ba kayo, Ginoo? Nagpaliwanag ang pinuno, nang makarating tayo sa nayong iyon, inakala ko na ang mga taga-nayon ng kanyang pagkain, pero hindi ko naisip na ang biktima na talagang tina-target niya ay ibang bagay pala. Sa paggamit sa mga taga-nayon bilang Cain, alam niya na ang mga sakam na hanggal ay kusa na lang magsisidag saan doon, at sila ang magiging tunay niyang pagkain. Gayunpaman, ang mga tinatawag na mandaragit na iyon ay walang kamalay-malay na pinaglalaroan lamang sila ng isang gagamba na humihila ng mga paising mula sa likuran. Siyempre, para sa mga mangangasong iyon, iisa lamang ang posibleng kahinatnan, kamatayan. Nagpakawala si Atula ng isang malaking hikab. Pero gabi na po. Pwede po bang midlip muna sandali? Sumabog sa galit ang matanda. Ikaw na bata ka, tila gusto mo nang mamatay, ano? Matutulog ka ba talaga sa harap ng isang napakagandang pagkakataong tulad nito? Ang eksena ay bumalik kay Ner at sa kanyang mga kalaban. Sa sandaling iyon, ilang saksak ng enerhiya ng espada ang mabilis na patungo sa kanya. Habang ang isa sa mga atake ng kaaway ay malapit ng tumama, ang kanyang katawan ay kumislap na parang isang imahe at naglaho. Bago pa maproseso ng binata ang nangyari, may isang kamay na ang nakapatong sa tuktok ng kanyang ulo. Napakabilis na naiwasan ni Widhor ang kanyang saksak at ngayon ay hawak ang kanyang ulo sa isang mahigpit na pagkakahawak. Pagkatapos, sa isang malakas na pagpihit, binali niya ang leeg ng lalaki.
Bumagsak ang binata sa lupa, at nagtapos ang kanyang buhay ng ganoon na lamang. Ang dalawa pa niyang kasama ay sabay na sumugod, iwinawasiwas ang kanilang mga talem. Tila ang kanilang magkabilang pag-atake ay siguradong haughty kay Weird Harrenur sa dalawa, ngunit laban sa lahat ng inaasahan, madali niyang naiwasan ang hampas. Pagkatapos ay iniwagayway niya ang kanyang kamay, at tumama ang isang matalim na taga sa likod ng leeg ng binata. Kasabay nito, isa pang espada ang sumugod para sa ulo ni Nerd Harrenur mula sa harapan, ngunit tulad ng mga naunang beses, naiwasan niya ito ng may kadalian. Pagkatapos ay inilunsad niya ang kanyang sarili patungo sa lalaking kakasugod pa lamang. Isang brutal na suntok sa panga ang nagpadala ng tilamsik ng sariwang dugo sa hangin. Ang tatlong lalaki ay napatumba sa loob lamang ng ilang sandali. Pagkatapos ay kinuha ni Weirdheart Thunder ang isa sa kanila sa kwelyo at itinaas ito habang ilang nakatagong patalim ang bumaril pasulong, at bumaon sa katawan nito. Malinaw na ginagamit niya ang bangkay bilang pananggalang para harangan ang patagang pag-atake. Pagkakita rito, nagdilim ang mga mukha ng mga lalaking nakatago sa kakahuyan, damang-dama ang kanilang tensyon. Isang mapang-uyam na ngisi ang lumitaw sa mga labi ni Withaten. Ang isa sa mga lalaki ay sobrang galit na ang ugat sa kanyang noo ay tumitibok. Walang hiyang bastardong iyon. Agad nilang ipinagpatuloy ang kanilang desperadong pagsugod, pursigidong ipaghiganti ang kanilang mga kasamahan. Noon din, mabilis na dumating ang lalaking may iisang mata at ang kanyang grupo. Sa sandaling dumating siya, ang kanyang mukha ay nangiwi dahil nakita niya si Mirhearth na nakikipaglaban sa kanyang mga tauhan. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ang bawat isa ay may magkaibang ekspresyon. Ang isa ay nanggagalaiti sa puro galit, habang ang isa naman ay may suot ng ngisi ng ganap na katuwaan. Sa tuktok ng bundok, naging seryoso ang mukha ng pinuno habang idinedeklara niya, sige, iyon na ang hudyat natin. Fair na, masyado siyang abala sa paghuli sa kanyang biktima para mapansin ang kahit ano, sabi ni Atula ng may ngiti, ang kanyang tungkod ay nakapatong sa kanyang balikat. Sige, maliit na tupa. Sa isang iglap, ang buong grupo ay napatay, ang kanilang mga katawan ay nakakalat sa lupa sa mga lawa ng dugo. Sa oras na lumapag si One-Eye at ang kanyang mga tauhan, wala nang kahit isang kaluluwa ang humihinga. Nakatitig ang kanyang mga tagasunod sa patayan, ganap na natigilan. Ito ay imposible. At sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw mula sa mismong likuran nila. Huli na kayo. Mabilis silang lumingon sa gulat, pero nakita nilang patay na ang isa sa kanila, isang kamay ang direktang bumutas sa kanyang lalamunan. Ang may pananagutan dito ay, syempre, si Harrenur. Naroon lang siya sa harap nila kanina, pero paano siyang nakarating sa likod nila para kumuha ng buhay? Ganoon na lamang. Ang mga labi ni Weirdhearter ay gumuhit ng isang ngisi. Akala ko ay bahagang buntot ninyo at tatakas na kayo. Pauwi na sana ako. Binigyan siya ni One-Eye ng isang napakalamig na tingin. Hindi na mapigilan ng kanyang mga tauhan ang kanilang galit, binunot ang kanilang mga espada at sumugod ng may pagkapraning. Hindi nagpakita si Withaten ng kahit katiting na takot, na natiling kalmado sa kanyang kinatatayuan. Ang malaking lalaki na laging kasama ni One-Eye ay bumunot din ng kanyang talam, at pumwesto bilang pananggalang. Iaalay ko ang aking buhay para pigilan ang miyembrong ito ng angkan ng hangma. Ang unang dalawang lalaki ay nakalapit na kay Weirdheart Thunder, at ang malaking mandirigma ay sumugod din sa likuran nila. Pakiusap, boss, tapusin mo siya matapos ko siyang mapagod. Ngunit mabilis na sumigaw si One-Eye para pigilan siya. Huwag kang maghintay. Pero ang dalawang lalaki sa harap ay napatay sa isang iglap. Ang isa ay naputulan ng leeg, habang ang isa naman ay napyunit ang braso mula sa kasukasuan nito. Hindi sila pinansin ng malaking lalaki, patuloy sa paglusob at agad na inilabas ang kanyang teknik na 7 Thunder Strikes. Sa pagkakataong ito, hindi lang basta tumayo si Weirdhearth. Nagsimula siyang umilag. Sa isang kisap mata, bago pa man mailunsad ng malaking lalaki ang kanyang ikalawang atake, ang kanyang kalaban ay nasa harap na niya. Sa harap ng kanyang mga mata, na puno ng kawalan ng paniniwala, ang sariwang dugo ay tumilamsik sa hangin. Ang kamay ni Weirdhearter ay baon na sa kanyang lalamunan. Itinaas niya ang malaking lalaki mula sa lupa gamit ang kanyang lalamunan. Pero ang isang ito ay hindi katulad ng ibang mga tauhan.
Mayroon pa siyang lakas para itaas ang kanyang braso at hawakan ng mahigpit ang palso ng kanyang sumasalakay. Maging si Widhathinor ay nagulat sa mapanghamong kilos na ito. Mula sa likuran, iwinawasiwas na ni Wanay ang kanyang talam. Naglalabas ng isang malakas na teknik, ang 8 forms of supreme pressure, ang Infinite Heavenly Sword, na nagpapakawala ng agos ng enerhiya ng espada. Pagkatapos ay idinirekta niya ang mapangwasak na atake diretso kay Nerharner. Ang buong kagubatan ay nayanig mula sa lakas ng nag-iisang galaw na ito. Ang mga puno ay nabunot at ang alikabok ay bumalot sa hangin habang ang lahat ay naging magulo. Matapos ilabas ang kanyang teknik, tahimik na tumayo si Wanay, naghihintay na hamupa ang alikabok. Ang lupa sa harap niya ay isa ng sapot ng hindi mabilang na mga bitik na inukit ng enerhiya ng kanyang espada. Ngunit bukod sa mga lure-lure na bangkay ng sarili niyang mga tauhan, si Nwertharen ay wala sa paningin. Ang mga kaawa-awang kaluluwang napatay na ng kanilang kaaway ay durog-durog na ngayon dahil sa mismong atake mula sa sarili nilang pinuno. Dahil wala na si Widhathan, ang mukha ni Wanay ay bakas ang matinding tensyon. Pagkaraan ng isang sandali, isang mapang-uyam na tawa ang umalangaw sa kanyang mga tainga. Si Widhathanor ay nakaupo sa isang sanga ng puno sa mismong likuran niya, nanunuya, pinapatay mo ang sarili mong mga tauhan. Talagang kasing lupit ka ng sinasabi nila. Ang bunga ay hindi nalalayo sa puno, hindi ba? Agad na lumingon si Wanay, at nagpakawala ng isa pang sunod-sunod na taga. Mabilis na nag-react si Guard Harinor, tumalon palayo sa sandaling ang mga puno kung saan siya nakatayo ay nawasak ng atake. Maayos na lumapag si Widhathanor sa gitna ng mga pira-pirasong kahoy at mga labi. Ngunit hindi huminto si Wanay kahit isang segundo, nagngangalit ang mga ngipin habang muling nilulusob ang kanyang kalaban. Patuloy niyang iwinawasiwas ang kanyang talam, naglulunsad ng isang walang tigil na pagsalakay. Ang mga aura ng espada ay nag-cross na parang isang lambat. Pero sa kanyang gulat, ang Diyosa ng buwan ay muling naglaho sa kanyang paningin. Habang nalilito siya, ang Diyosa ng buwan, na nasa paanan na niya ngayon, ay nagsalita. Ang iyong martial arts ay sadyang bumuti ng husto. Bago pa siya matapos, muling ibinaba ni Wanay ang kanyang espada sa kanya. Pero mas mabilis ang Diyosa ng buwan, naglunsad ng isang mabilis na sipa sa kanyang likuran na nagpatalsak sa kanya. Nasubsob sa lupa si Wanay mula sa impact. Agad niyang itinayo ang kanyang sarili gamit ang kanyang espada at nang walang pag-aalinlangan, iwinasiwas itong muli. Tumalon palayo ang Diyosa ng buwan para umiwas sa atake, pagkatapos ay sinundan ito ng isa pang sipa, sa pagkakataong ito ay diretsyo sa kanyang mukha. Muling lumipad sa hangin ang binata mula sa lakas ng sipa. Hindi itinuloy ng Diyosa ng buwan ang kanyang bentahe, sa halip ay tumayo lang siya ng tahimik, naghihintay. Habang nagpupumilit si Wanay na tumayo muli, ang kanyang mukha ay puno na ng sariwang dugo. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pinaghalong sakit at matinding pagtanggi na sumuko. Habang inaabot niya ang kanyang kambal na espada, lumapit ang Diyosa ng buwan at tinapakan ang mga ito, ipinako ang mga ito sa lupa. Pagkatapos ay pinatalsik niya siya paatros gamit ang isa pang malakas na sipa, na nagpabagsak sa kanya ng malakas sa katawan ng isang malaking puno. Nilapitan siya ng Diyosa ng buwan, at itinanam ang kanyang paa ng mahigpit sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay naglapat siya ng matinding presyon, na bumasag sa kanyang mga rib. Isang bagzo ng dugo ang lumabas sa bibig ni Wanay. Sa pagkakataong ito, wala nang paraan para makatayo siyang muli. Yumuko ang Diyosa ng buwan at pumulot ng isang bato. Pinatawad ko na ang buhay mo noon. Kung magpasya akong tapusin ito ngayon, wala ka talagang karapatang magreklamo, hindi ba? Wala akong pakialam kung ano ang ginawa mo sa buhay na ibinigay ko sa iyo, pero pinili mong sayangin ito sa paghihiganti ng paulit-ulit. Habang nagsasalita siya, madali niyang dinurog ang bato sa kanyang kamay. Para sa isang taong tulad ko, ang pagbali sa iyong mga paa ay hindi naiiba sa pagpipi ng isang insekto. Hindi ito kapangyarihan na nakuha ko sa pamamagitan ng mahirap na pagsasanay. Ito ay isang likas na kakayahan ng aking lahi. Ikaw at ako ay magkaibang nilalang. Walang dami ng pagsisikap sa iyong bahagi ang makakapagpuno sa agwat sa pagitan natin. Ang paghihiganti ay isang luho na nakalaan lamang para sa mga nagwagi. Ang isang kuneho ay hindi nang arap na makaganti sa isang tigre.
Ang iyong paghahanap ng paghihiganti ay isa lamang handal na pantasya mula sa simula. Nanatiling nakasandal si One Eye sa puno, naghahabol ng hininga, at pansamantalang hindi makapagsalita. Pinanood siya ng Diyosa ng buwan ng sandali bago nagpatuloy. Hindi ko alam kung magbibigay ba ito ng anumang kaw-iwan sa iyo, pero ang iyong ama ay hindi isang taong karapat-dapat pag-alayan ng buhay. Ang iyong ama, si Tiserion, ang nag-utos sa aking angka na patayin ang sarili niyang nakatatandang kapatid, ang dating pinuno ng sekta ng Mount Tired Sect. Ang aking mga kauri ay dinapuan ng 9 Severing Ancient Poison na ginamit niya para kontrolin kami. Kaya wala kaming pagpipilian kundi sundin ang kanyang utos. Nangako siya ng lunas kapag naging pinuno na siya ng sekta. Pero matapos niyang makuha ang gusto niya, pinatay lang niya ang bawat isa sa aking mga kauri. Sa pagkakataong ito ay itinaas na ni One Eye ang kanyang ulo para tingnan siya. Nakita ng Diyosa ng buwan ang tingin sa kanyang mga mata. Ang ekspresyong iyan, tila ayaw mong maniwala sa akin, pero maniwala ka man o hindi, iyon ang katotohanan. Ang iyong ama ay hindi ang taong inaakala mo. Ginamit niya ang iyong kabataan bilang dahilan para patawarin ang mga krimen ng aking angkan. Pero sa lihim, hinuon niya ako ng parehong 9 Severing Ancient Poison para mapanatili ako sa ilalim ng kanyang kontrol. Sa ilalim ng pagkukunwari na sinusubok kung ang aking mga emosyon ay totoo, pahihirapan niya ako gabi-gabi, tinatrato akong parang sarili niyang laruan. Sa pagkarinig nito, nagsimulang gumapang ang mga mapupulang ugat sa paningin ni One Eye. Nanahimik ang Diyosa ng buwan, nakatayo lang doon at pinagmamasdan siya. Matapos ang mahabang sandali, dahan-daang itinaas muli ni One Eye ang kanyang ulo. Kaya alam ng iyong ama kung bakit ang halimaw na ito ay napakalupit pa rin. Pero bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, mabilis na lumipad ang kamay ng Diyosa ng buwan, na nagpadala sa kanyang ulo ng malinis palayo sa kanyang mga balikat. At ganoon na lamang, ang kanyang kaibigan sa pagkabata ay namatay sa kanyang mga kamay. Sa mismong sandaling iyon, ang tunog ng mga yabag ay umalingaw-ngaw mula sa kanyang likuran. Lumingon ang Diyosa ng buwan para makitang ang bagong dating ay wala ng iba kundi si Ashura. Tinitigan siya nito ng maigi, ang mga mata ay puno ng hinala. Nanatili sa kanyang kinatatayuan ang Diyosa ng buwan, pinagmamasdan siya ng tahimik, at hindi gumagalaw. Si Ashura ang unang bumasag sa katahimikan, ang kanyang boses ay bakas ang kalituhan. Nakapagtataka, bakit ang biktima na ito ay napakalinaw ang isip? Hindi mahalaga, pasusukuan ko na lang muna siya. Habang sinasabi ito, inabot niya ang kanyang likuran at binunot ang kanyang tungkod, iwinawasiwas ito sa isang mabilis na kurba, na nakatutok mismo sa ulo ng Diyosa ng buwan. Napakabilis ng kanyang bilis, ngunit ang hampas ay tumama lamang sa hangin. Ang pagkakamaling ito ay nag-iwan kay Ashura na sadyang natigilan, at sa sandaling iyon ng gulat, isang kamay ang humawak sa tuktok ng kanyang ulo. Mula sa malayo, umalangaw ang boses ng pinuno bilang babala. Mag-ingat ka, pero huli na ang lahat. Ang Diyosa ng buwan, na ngayon ay lumulutang sa itaas, ay hinawakan ng mahigpit ang ulo ni Ashura. Isa ka rin ba sa kanila? Tanong niya, nang hindi naghihintay ng sagot, pinahit niya ang kanyang leeg ng may napakalakas na puwersa. Isang nakapangangilabot na lagutok ang umalingaw habang ang ulo ni Ashura ay ganap na naipihit pabalik. Sa pag-aakalang tapos na siya, tulad ng mangyayari sa sinumang normal na tao, binitawan siya ng Diyosa ng buwan. Sa sandaling bumitaw siya, ang tungkod ni Ashura ay biglang hamampas ng marahas sa kanya. Dahil walang oras para mag-react, ang Diyosa ng buwan ay tumalsik sa hangin, at bumagsak ng malakas sa isang malaking bato sa malayo. Bumaon ang kanyang katawan sa mukha ng bato, at tumilamsak ang dugo mula sa impact. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding kawalan ng paniniwala habang ang buong higanting bato sa likuran niya ay nagkadurog-durog. Hindi na nag-abalang ituloy ni Ashura ang pag-atake. Sa halip, tumayo lang siya roon at casual na kinuha ang sarili niyang ulo, at pinahit ang kanyang leeg pabalik sa pwesto. Sa loob lamang ng isang sandali, bumalik ang kanyang mukha sa tamang posisyon, naisip niya sa kanyang sarili. Ngayon, iyan ang isang sorpresa. Bukod sa boss, hindi ko matandaan kung kailan huling may gumawa niyan sa akin. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin sa tumpok ng mga guho. Tahimik ang lahat, wala ni isang senyales ng paggalaw.
Isang itsura ng kalituhan ang dumaan sa mukha ni Ashura. Nasobrahan ko ba uli? Hindi ko naman talaga balak na tapusin siya, pero noon din, nagsimulang gumalaw ang mga guho. Ang mabibigat na bato na pumipigil sa diyosa ng buwan ay biglang tumilamsik, at mabilis siyang lumabas mula sa mga labi. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ashura. Oh, tingnan mo nga naman. Buhay pa pala at lumalaban. Sa sandaling malaya na siya, sumugod siya pasulong. Nagpapakawala ng isang suntok diretso sa kanya. Ang dalawa sa kanila ay nagbanggaan sa isang ulap ng alikabok, nagpapalitan ng sunod-sunod na mga suntok at sipa. Ang isang malakas na sipa mula sa diyosa ng buwan ay tila siguradong magpapatalsik kay Ashura, pero muli, wala itong tinamaan kundi hangin. Sa susunod na sandali, ang boses ni Ashura ay umalingaw mula sa mismong itaas niya. Mabilis siya, at ang lakas na iyon ay hindi biro. Sige, kung ganoon. Tingnan natin kung ano ba talaga ang kaya mo. Kasabay nito, binunot niya ang kanyang tungkod at inilunsad ang sariling pag-atake. Ngayon, pagkakataon naman ni Ashura na magsagawa ng walang tigil na offense iba. Ang kanilang mga kamao at paa ay nagbanggaan sa isang malabong galaw ng bilis. Desperadong sinusubukan ng diyosa ng buwan na kontrahin ang bawat galaw niya, ngunit walang silbi. Napakabilis na naiwasan ni Ashura ang bawat isa sa kanyang mga atake. Gayunpaman, pagkaraan ng isang sandali, nakakita siya ng pagkakataon at naglapat ng isang solidong suntok sa mismong sikmura nito. Sa isang segundo, tila ang tama ay maaaring seryosong nakasugat sa kanya, ngunit sa kilabot ng diyosa ng buwan, ang hindi inaasahan ay nangyari. Isang ngisi ang lumitaw sa mga labi ni Ashura. Isang malaking kapansanan, pero dito na nagtatapos ang lahat para sa iyo. At kasabay niyon, ibinaon niya ang sariling kamao sa tiyan ng diyosa ng buwan. Ang lakas ng ganting atake ni Ashura ay nag-iwan sa kanya na ganap na tuliro. Pinanood siya ni Ashura na nanginginig sa kanyang harapan. Gusto ko sanang makipaglaro ng mas matagal, pero papatayin ako ng boss kung mapapag-alitan ako. Ang diyosa ng buwan ay umubo ng tilamsik ng dugo, ang kanyang isip ay umiikot sa dalisay na takot. Ito ay imposible. Maaari kayang ang lalaking ito ay katulad ko rin. Hindi, magkaiba siya. Mas malakas pa siya kaysa sa buong angkan ko. Habang nawawala siya sa pag-iisip tungkol sa kapangyarihan ni Ashura, isa pang kamao ang lumipad. Ang banal na dalaga ng liwanag ng buwan ay tumalsik sa hangin, bumabagsak sa hindi mabilang na mga puno, at nagpapadala ng mga shockwave sa buong kagubatan. Ang impact ay hamukay ng isang mahaba at malalim na kanal sa lupa. Matapos ang isang sandali, nang hamupo ang alikabok, ang walang malay na katawan ng banal na dalaga ay nalantad. Ganap siyang hindi makabangon, naiwang nakahandusay ng walang magawa sa gitna ng pagkawasak. Si Ashura ay dahan-dahan at sadyang nagsimulang maglakad patungo sa kanya. Ang halimaw na nananahan sa loob ng katawan ng banal na dalaga ay mayroon lamang iisang isip. Masama ito. Talagang masama ito. Ang lalaking ito ay masyadong mapanganib. Kailangan ko nang umalis dito ngayon din. Lumapit pa si Ashura. Nagulat siyang makita ang katawan ng banal na dalaga na nagsisimulang gumalaw. Ang demonyong gagamba sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na nagsimulang lumabas. Isang malapad at excited na ngisi ang gumuhit sa mukha ni Ashura. Sa wakas, lalabas na rin ito. Sa isang iglap, isang malaki at ganap na nabuong demonyong gagamba ang nakatayo sa harap niya. Inabot ni Ashura ang kanyang likuran at binunot ang kanyang tungkod. Matalino ka rin. Gumagapang ka palabas bago pa mamatay ang host mo. Magandang desisyon. Farah, magsayaw tayo. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, hindi sumalakay ang demonyong gagamba. Sa halip, inilunsad nito ang sarili sa hangin, at sa nakabubulag na bilis, tumalbog ito sa mga puno, at nagsagawa ng mabilis na pagtakas. Nakatayo lang doon si Ashura, ganap na natigilan sa mabilis nitong pag-atras. Umungal siya sa galit. Duwag, bumalik ka rito, hayop kang gagamba. Hindi siya pinansin ng demonyong gagamba, mabilis na lumalayo, humahagibis sa lupa gamit ang 8 binti nito. Sobra ba akong nalibang sa pakikipaglaban kaya hindi ko naramdaman ang isa? Pangpresensya, kailangan ko nang iwan ang pugad na ito. Kailangan kong lumayo hanggat maaari at magtago. Ngunit hindi kalayuan sa unahan, isang figure ang nakatayo sa kanyang landas, na tila naghihintay.
Habang sumusugod ang demonyong gagamba pasulong, napahinto ito ng biglaan sa nakita sa kanyang harap. Ang humaharang sa kanyang landas ay ang pinuno. Ramdam nito ang isang napakalakas na madilim na aura na nanggagaling sa mismong pagkatao nito. Ang mapang-ipong aurang ito ay nagpadala ng panginginig ng dalisay na takot hanggang sa kaibuturan nito. Hindi ito naglakas loob na gumawa ng kahit isang galaw na patigagal sa kinatatayuan. Ano itong kakatwang nilalang? Tanong ng pinuno ng mahinahon. Gaano karaming kaluluwa na ba ang nilamon mo para maging ganito kalaki? Noon din, ang tungkod ni Ashura ay humaging sa hangin mula sa likuran. Tumagos sa katawan ng demonyong gagamba mula dulo hanggang dulo. Ang tungkod ay lumampas sa pinuno at lumipad sa malayo. Ganoon na lamang, at tapos na ang demonyong gagamba, ang katawan nito ay natutunaw habang bumabagsak sa lupa. Sa huling hininga nito, nausal nito ng may kawalan ng paniniwala, hindi ito maaari. Nakatayo lang doon ang pinuno ng tahimik, pinagmamasdan ang buong pangyayari. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang talisman at nagsimulang sipsipin ang mga labi ng demonyong gagamba. Ang malaking bangkay ng nilalang ay dahan-dahang hinayla sa loob ng maliit na papel hanggang sa, pagkaraan ng isang sandali, ganap na itong naglaho. Noon lang siya bumaling kay Ashura at nagbigay ng papuri. Magaling ang ginawa mo. Sumagot si Ashura, Hoy, leader, tungkol doon sa lalaking kinokontrol ng gagamba, iba siya sa ibang mga host. Tila malay pa rin siya. Nanlaki ang mga mata ng pinuno sa gulat. Agad silang dalawa na pumunta para suriin ang banal na dalaga. Matapos ang isang sandali, nagpakawala ng tawa ang pinuno. Ho, ngayon, ito ay kawili-wili. Ang konstitusyon ng batang ito ay tunay na kakaiba. Ang istruktura ng kanyang buto at kalamnan ay abnormal ang lakas, mas mukhang sa isang mailap na hayop kaysa sa tao. Nakarinig na ako ng mga kwento tungkol sa isang sinaunang tribo ng mga mandirigma na may katulad na pisyolohiya, pero tiyak na hindi siya isa sa kanilang mga inapo. Sa madaling salita, ang makontrol ng isang hakshu, isa sa mga uhaw sa dugong demonyong gagamba, ang buhay ng batang ito ay tiyak na naging tragiko. Sa totoo lang, para sa isang gagamba na baliwalain ang isang napakagandang pagkain sa ilalim mismo ng ilong nito, lalo na kapag nagugutom, ay ganap na laban sa kalikasan nito. Siguradong ang matinding determinasyon ng batang ito ang nagpigil sa uhaw sa dugong instinct ng gagamba. At sa paggawa nito, nailigtas niya ang buong nayon. Hinaplos ng pinuno ang kanyang baba ng may pag-iisip. Tawagin na lang natin itong tadhana. Sa kasong iyon, bibigyan ko ng regalo ang batang ito. Pagkalipas ng ilang panahon, sa kailaliman ng kagubatan, isang magandang batang USA ang payapang nanginginain ng mga dahon. Bigla itong napalingon sa gilid. Isang segundo ang lumipas, kumari pa ito ng takbo para sa kanyang buhay dahil isang palaso ang lumilipad diretso sa kanya. Ang palaso ay pag-aari ng parehong grupo ng mga bata na nakatagpo ni Ashura noong isang araw. Pagkakita na nagkamali ang kanilang pinuno sa pagpana, ang dalawang bata sa likuran niya ay sabay na napabuntong hininga. May kutob na silang magkakamali ito. Namula ang mukha ng pinuno sa galit. Hoy, bilasan ninyo, sumagot ang dalawang bata. Para saan? Tahimik naman kami ngayon pero sinigawan lang silang muli ng pinuno. Sinabi ko na sa inyong huwag na kayong sumunod sa akin. Bigla, sa hindi malamang dahilan, sumigaw ang dalawang bata ng babala. Boss, mag-ingat ka. Isang dambuhalang oso ang lumitaw mula sa kung saan, humaharang. Sa kanilang landas, katulad ng araw na iyon, nakatagpo nila si Ashura. Ang tatlong takot na bata ay hindi moari ang nangyayari. Buhay pa rin ito. Hindi ba kinuha na iyon ng lalaking iyon? Ang tatlong bata ay ganap na natigilan. Ang tanging nagawa nila ay magkumpulan, nanginginig at tinatakpan ang kanilang mga ulo. Ngunit sa hindi inaasahan, isang boses ang tumawag mula sa itaas ng likod ng oso. Hoy mga bata, sinabi ko sa inyong huwag kayong lalayo ng husto sa kagubatang ito. Sa gulat, tumingin ang mga bata sa itaas. Iyon ba ang banal na dalaga? Nag-alok ang dalaga ng isang banayad na ngiti. Sa totoo lang, anong klaseng pag-alit ba ang kailangan para magbago ang inyong mga gawi? Sumakay pabalik ang mga bata kasama niya sa oso. Pagkarating nila sa gilid ng kagubatan, sinabi ng dalaga na oras na para bumaba. Matapos magpaalam, ang kulay kapeng oso ay bumalik sa malalim na kakahuyan. Nakatayo silang apat doon,
Kumakawe dito na parang isang matalik na kaibigan. Nagtanong ang pinuno ng mga bata ng may hinala, inalagaan mo ba ang osong iyon, Saints? Tumawa lang ang dalaga, haha, hindi ko siya inalagaan, pero iniligtas ko siya noong kuting pa lang siya, at kaya ganoon siya kalapit sa akin ngayon. Sige na, ihahatid ko na kayo sa inyo. Habang nagsasalita siya, binuhat niya ang pinakamaliit na bata at inilagay sa kanyang mga balikat. Masaya silang nagsimulang maglakad pabalik. Mula noong araw na nasunog ang nayon, may nagbago sa banal na dalaga. Palagi siyang mabait sa lahat noon, pero sa hindi malamang dahilan, napakahirap niyang lapitan. Minsan ang mga tao ay natatakot pa sa kanya, pero ngayon ang pakiramdam ng mga bata ay parang sarili nila siyang ate, na tila sabay-sabay silang lumaki. Ang nayon, na dati ay winasak ng apoy, ay unti-unti nang naibabalik sa dati. Bagaman may mga tumpok pa rin ng guho kahit saan, ang buhay ng mga tao ay dahan-daang bumabalik sa normal. Simula nang magbago ang dalaga, nagsimula na ring magbago ang kanilang nayon kasama niya. Ang mga bahay na nasunog ay muling itinatayo, at ang sariling ancestral hall ng dalaga ay isa na ngayong paaralan. Ang konseho ng mga matatanda ay nagsimulang magtalaga ng mga guro para turuan ang lahat sa nayon sa bagong paaralan. Ang umaga ay para sa klase ng mga bata, at ang hapon ay para sa mga matatanda. Ang lahat ay malugod na tinatanggap na sumali. Ang dalaga mismo ang nagsasanay sa lahat ng mga bagong guro. Tinuruan niya sila kung paano magtanim ng mga pananim at ibinahagi ang kanyang kaalaman kung aling mga kabute ang ligtas kainin. Tinuruan niya sila sa sining ng acupuncture para magpagaling ng may sakit, ginabayan sila sa pagkakarpintero, at sa huli ay tinuruan niya sila ng martial arts. Mula sa pagsasaka at pag-aani ng mga halamang gamot hanggang sa paggawa ng kahoy, pangangaso, at pakikipaglaban, walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng dalaga. Talagang kaya niya ang lahat. Matapos ang gabing iyon ng sunog, ang nayon ay ganap na isinilang muli habang ang mga bagong istruktura ay nagsimulang umusbong mula sa abo. Naibalik ito mula sa bingit ng pagkalimot. Sa paglipas ng panahon, ang nayon ng Hukakok ay naging kilala bilang isang mainam na lugar na tirahan at nakakaakit ng mas maraming tao. Dahil dito, patuloy na lumalawak ang nayon. Pagkatapos, isang araw, ang banal na dalaga ay pinagmamasdan ng kanyang gawa mula sa tuktok ng bundok nang bigla siyang maglaho. Sinasabing habang ang lahat ay abala sa paghahanap sa kanya, pinakalma ng punong nayon ang karamihan at ibinulong, tiyak na bumalik na siya sa lugar kung saan siya nanggaling. Ang banal na dalaga ay isang regalo mula sa langit para sa ating nayon ng Hope. Ngayong tapos na ang kanyang misyon, bumalik na siya sa kalangitan. Noong gabing iyon, sa bahay ng tatlong bata, ang isa sa mga bata ay hindi makatulog at tumayo sa looban, nakatingin sa langit. Napakaganda ng gabing iyon na may liwanag ng buwan, halos parang isang tula. Nakatayo siya roon na nalulunod sa iniisip, nakatitig sa buwan na nakabitin sa kawalan. Matapos ang isang sandali, sumigaw siya sa galit, anong klaseng kalokohan ito? Punong nayon, akala mo ba sa amin ay mga tanga? Ang eksena ay lumipat sa magguro at magdisipulo, si Atua. Gaya ng dati, nasa kanilang karwaheng hila ng kabayo sila, ipinagpapatuloy ang kanilang paglalakbay sa gitna ng kapatagan. Si Atula ang nagmamaneho ng karwahe, paulit-ulit na humihikab. Ang kanyang ekspresyon ay malinaw na halo ng pagod at lungkot. Habang papatulog na siya, isang malakas na boses ang umalingaw sa unahan. Hinto riyan, humaharang sa kanilang landas ang isang grupo ng mga malalaking lalaki, bawat isa ay may sandata hanggang sa ngipin. Malinaw na mga tulisan sila sa bundok. Ang mukha ng pinuno ay madilim at sadyang napakalupit, habang nakatitig sa kanila ng may pamatay na hangarin. Parehong nagmukhang nalilito si Atula at ang kanyang guro, walang kaalam-alam sa gusto ng lalaking ito. Napabuntong hininga ang pinuno, ano ito? Ang dalawang panig ay nakatayo lang doon, magkaharap sa loob ng mahabang sandali habang walang nangyayari. Sa huli, hindi na nakapagpigil si Atula at nagsalita. Huminto na kami. Sumigaw ang lalaki, inuutusan silang dalawa na lumapit. Si Atula at ang kanyang guro ay muling natigilan at ganap na nalito. Hindi sigurado sa gagawin, bumaling siya sa kanyang guro para sa payo. Matapos makakuha ng tangunang pahintulot, bumaba siya sa karwahe, hawak ang tungkod, at naglakad patungo sa grupo.
Kayong lahat ay mga tulisan, hindi ba? Kung aalis kayo ngayon din, palalagpasin ko ang inyong mga buhay. Sa pagkarinig nito, naningkit ang mga mata ng pinuno ng mga tulisan. Masyado kang mayabang. Nang uyam si Atula, binigyan ko na kayo ng babala, at ayaw niyo pa ring umalis. Sa pagsasabi niyon, iwinasiwas niya ang kanyang tungkod ng walang pag-aalinlangan, at hinampas ang kanyang kalaban. Ang binata ay wala talagang oras para mag-react at tumalsik sa nag-iisang hampas ni Atula, bumabagsak sa katabing dingding ng talampas. Ang mga tauhan sa likuran niya ay nasindak sa nakita at napatalon sa gulat. Muling nagsalita si Atula, dapat ay tumakbo na kayo nung sinabi ko sa inyong umalis na. Bagaman takot ang tatlong lalaki, hindi sila tumakas. Sa halip, binunot nila ang kanilang mga espada at sumugod pa sulong. Ang mga labi ni Atula ay gumuhit ng isang ngisi, pero mabilis niyang naramdaman na may mali. Sinulyapan niya ang lalaking nakabaon sa dingding ng talampas. Kahit anong lakas ng hila niya, hindi niya mahugat ang kanyang tungkod. Ito ay dahil ginagamit ng lalaki ang lahat ng kanyang lakas para hawakan ang tungkod. Desididong huwag itong hayaang mahugot. Sa kabila ng pagiging bagbog at duguan, ang sulok ng kanyang bibig ay umangat sa isang napakayabang na ngiti. Ang guro, na nakaupo sa karwahe, ay hindi mapigil ang mapabuntong hininga sa eksena. Sa sandaling iyon, ang mga natitirang lalaki ay nakarating na kay Atula, ang kanilang mga talem ay pababa na sa kanya. Ang tunog ng labanan ay agad na sumiklab. Si Atula ay hindi gumalaw kahit isang pulgada, hinayaan silang tatlo na idikit ang kanilang mga talem sa kanyang leeg na may dalawang malalaking espada na nakapatong sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa pinunong nakabaon sa guho. Sa mismong sandaling iyon, isa pang figure ang lumitaw mula sa likod ng isang puno, inuutusan ang iba na umatras. Pagkarinig sa kanyang utos, agad silang sumunod at umatras. Maging ang lalaking nakabaon sa talampas na humahawak sa tungkod ni Atula ay bumitaw at humugot sa kanyang sarili. Ang bagong dating ay hindi pinansin si Atula, casual na. Lumakad lagpas sa kanya, lumapit siya sa karwahe at yumukod ng may paggalang sa pinuno. Ang aking hamak na sarili ay si Lucy Lin, miyembro ng Black Blade Division ng Shu Emperor Citadel. Hinihingi ko ang inyong kapatawaran sa ngalan ng aking nasasakupan. Ang ekspresyon ng pinuno ay nanatiling kalmado. Hindi siya nagbitiw ng kahit isang salita. Nagpatuloy ang lalaki. Nais ng aming division chief na makipag-usap sa inyong dalawa, at kung pahihintulutan ninyo ako ang gagabay sa inyong daan. Sumagot ang pinuno. Kaya, matapos magpakita ng napakalakas na puwersa, ngayon ay mag-aanyaya kayo, at paano kung tumanggi kami? Muling yumukod ang lalaki nang may paggalang bago nagsalita. Kung gayon ay ihahatid ko kayo sa inyong paglalakbay. Kung naging walang galang man kami sa anumang paraan, dalangin ko na palagpasin ninyo ang aming mga pagkakamali. Ang pinuno ay muling naging tahimik at nag-isip. Ang lalaki ay nanatili sa kanyang postura, nakayuko ang ulo at magkadaop ang mga kamay. Matapos ang maikling sandali, nagsalita na ring muli ang pinuno. Mahirap manatiling galit sa taong nakayuko ng ganyan. Sige na, ayos lang. Hindi naman kami mamamatay sa isang maikling pakikipag-usap. Sa pagkarinig nito, nagpakawala ng buntong hininga ng ginhawa ang lalaki. Ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong dalawa. Sisiguraduhin naming ang aming serbisyo ay tutugon sa inyong bawat inaasahan. Ang malaking lalaki na kapapalo lang ni Atula ay lumapit at inutusan ang tatlo sa kanyang mga tauhan na bumalik muna. Sa mismong sandaling iyon, ang tungkod ni Atula ay biglang nakapatong sa kanyang lalamunan. Ang tatlong lalaki na akmang aalis na ay napatigil, nanigas ang kanilang mga katawan sa nakita habang sumusulyap. Ang lalaking naka-conical hat ay kumunat din ng noo at lumingon. Malamig na tinanong ni Atula ang kanyang kalaban. Akala mo ba napakalakas mo, ha? Lumingon ang malaking lalaki para gumanti ng tingin, ang mga sulok ng kanyang mga mata ay nagiging mapula na sa dugo. Isang ngisi ang lumitaw sa mga labi ni Atula. Sige nga, subukan mong hawakan ang aking bakal na tungkod ng isa pang beses. Nang walang kahit anong takot, inabot ng malaking lalaki at hinawakan ang bakal na tungkod. Akma na niyang ilalabas ang kanyang buong galit nang sumigaw ang lalaking naka-conical hat sa likuran niya, na nagpahinto sa kanya. Wang Yan, huwag kang mawalan ng galang sa ating mga iginagalang na panauhin.
Ang pamatay na hangarin ng malaking lalaki ay umaagos pa rin mula sa kanya. Malinaw na wala siyang intensyong umatras, pero mabilis niyang kinontrol ang kanyang emosyon. Sa isang malalim na paghinga, binitawan niya ang bakal na tungkod. Muli siyang bumaling sa tatlo pang iba at nagtanong, nasaan ang mga kabayo ng master? Sa gulat, nagmamadaling sumagot ang tatlong lalaki. Narito po, Ginoo. Narito po. Akma nang tuturuan ni Atula ang lalaki ng leksyon nang tawagin siya ng pinuno pabalik. Pagkakita sa bata na nakatayo lang doon na natitigilan, ninangkit ang kanyang mga mata at sumigaw. Hindi mo ba ako narinig? Nagmamadaling bumalik si Atula sa karwahe. Narinig ko po, narinig ko po. Muli siyang pumwesto at kinuha ang mga paising. Napabuntong hininga ang pinuno. Akala ko natuto ka na kung paano kontrolin ang iyong lakas. O sadyang ganoon lang kaina ang kalaban mo. Sa pagkarinig sa mga tanong na ito, namula ang mukha ni Atula at pinagpawisan. Siyempre, sinadya ko pong kontrolin iyon. Mabilis na naglabas ang grupo ng ilang kabayo. Ang lalaking naka-conical hat ay sumakay sa kanyang kabayo at nagsalita. Kung gayon, tayo na. Ang lokasyon ay hindi malayo mula rito. Sa loob ng karwahe, parehong hindi mukhang nasisiyahan si Atula o ang pinuno. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa ilalim ng pagbabantay ng mismong mga lalaking kapapamangit lang. Sa kanila,